Okay, so number 3 na tayo. O, kasama pa rin to dun sa dun sa influence. So, paano mo makokontrol yung kung saan ka na-expose. Number 3 is watch the right videos. Panoorin mo yung mga tamang videos. Ano yung mga tamang videos? Yung mga motivational videos, yung mga educational videos. Okay lang naman yung mga entertaining videos kasi nakakatulong yan sa emotion natin. Lalo-lalo na kung halimbawa nalulungkot ka, manood ka ng mga nakakatawa. Di ba? Pwedeng yun ang panoorin mo. Or nadadown ka, manood ka na nakaka-motivate. Ang problema lang kasi pag mga entertaining videos ay nakaka-addict yan. Okay, nakaka-addict yan. Mas nakaka-addict yan kaysa sa educational na videos. Kasi ang mga tao, tayo, by default, mas gusto natin ma-entertain kaysa ma-educate. Magbabayad tayo ng limpak-limpak. Willing tayo magbayad ng 10,000, 20, 30, 50,000 para sa mga concert ng mga lodi nyo, di ba? Ng mga iniidolo nyo, halimbawa mga K-pop, di ba? Willing kayong bayaran yung mga ganyan kaysa magbayad ka ng 5,000 pesos para matuto ka. Meron pang iba, nagbebenta pa ng kidney. Di ba? So, mas gusto nating ma-entertain kaysa ma-educate. So, yun lang yung danger. Kaya ingatan nyo pag nanonood kayo ng mga entertain. Kasi nanonood rin ako ng entertaining pantanggal ng stress. No, may mga pinapanood ako na nakaka-entertain. Pero, ang iwasan nyo is yung ma-addict ka. Okay, yung ma-addict ka na tuloy-tuloy na yung panonood mo. So, panoorin mo yung mga tama na video. So, isa sa mga dapat nyong iwasan, katulad ng sinasabi ko, no, ay iwasan nyo na manood ng TV. TV, alam niyo na yan. Naituro na to sa mga previous lesson natin. Iwasan yung manood ng TV, especially balita, especially tawag dito, ayan, tulpo. Iwasan yung manood ng mga ganyan, no? Anong magandang may dudulot yun sa'yo? Di ba? Anong magandang may dudulot yun sa'yo? Yan ba yung mga, ganun lang kasimple, palagi mong tatanungin yung sarili mo. Ito, actually, dapat sa success habit ko to may ituturo sa inyo, pero bibigyan ko na kayo ng idea. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, pwede mong itanong sa sarili mo, makakatulong ba to sa akin para maging successful ako? Kung hindi, ba't mo ginagawa? Yeah. Simpleng tanong lang yun, ha? Simpleng tanong lang yun, makakatulong ba to sa akin para maging successful ako? Kung hindi, di ba, tulpo, makakatulong yan ba sa'yo para ano? Para maging successful ka? Anong may tutulong yun sa'yo para maging successful ka? Maging magaling na maging expert sa pagiging negative, maging expert sa pakikialam ng buhay ng ibang tao. Ano may tutulong yun sa'yo? Iwasan mo manood ng mga ganyan, telenovela, pansinin mo sa telenovela, palaging bida mahirap, palaging kontrabida mayaman. Tayo, gusto natin maging bida, so ano tayo? Mahirap. Kaya maraming mahirap na tao. At sabi nga bakit walang commercial sa TV ng mga sports car, Ferrari, 'di ba, Mustang, 'di ba, Lamborghini, Rolls-Royce, bakit walang mga commercial ng gano'n? Baka yung iba sa inyo, di nyo alam kung ano yung mga sasakyan na yun eh. Kasi hindi na mga kino-commercial yun sa TV eh. Bakit wala? Kasi yung mga nanonood ng TV, wala namang pambili ng mga yon. Bakit hindi nagko-commercial sa TV ng mga mansyon? Kasi wala namang pambili yung mga nanonood. Totoo talaga yun. Right ang tawag doon, nasa marketing yan, right market yan tawag doon eh. Kaya mga kino-commercial doon, yung madaling kayang bilhin ng mga taong mahirap. So iwasan yung manood ng mga ganun. Okay? Iwasan yung manood ng mga bagay, balita, ganyan. Yung balita, pwede ka naman mag-Google News na lang eh. Yun ang balita ko, Google News. Yun ang update ko. Kasi kahit pa paano sa Google News, kaya mong i-influence kung ano yung gusto mong balita na nakikita mo. Kaya mong influence. Kung ano yung madalas mong binabasa sa Google News, yun ang palaging ibabalita sa'yo ni Google. So, algorithm din yan eh. Diba? So, ang ginagawa ko, yung mga nakikita kong balita sa Google News na wala naman akong celebrity, wala akong pakialam sa'yo. Meron ako one time nakita sa pinipilit sa akin ni Google News na parang may nakita ko doon si Nadine Lustre daw may bagong tattoo. Anong pakialam ko diyan? So tinanggal ko 'yon. Merong option doon I don't want to see this. Yung ganoon. Anong pakialam ko sa tattoo niya? Ako hindi nagpapatattoo. Yung pakialam ko. So tinatanggal ko yung mga yun. So ang mga nakikita ko sa Google News ko is parang sa Facebook lang yan Yung mga ina-unfollow mo, hindi mo makikita. Yung mga fina-follow mo, makikita mo. So parang ganun din. No, ang nakikita ko sa Google News yung mga weather report, 'di ba? Ano ba, may bagyo ba ulit? Wala o ano? So ganoon. Yun lang yung mga importanteng bagay lang ng mga nakikita ko diyan. At saka hindi ko naman palaging chine-check 'yun.
Mga important updates, mga ganun-ganon. So, iwasan nyo yan. Kasi yung TV, napakalaking factor niyan kung bakit. Kaya nga siya tinawag, di ba, na television program. Naando na eh. Di ba? Naando na eh. Naando na eh. Nandun na yung clue. Program. Pinoprogram niya ng mga tao para mag-isip na maging mahirap lang panghabang buhay. Ha? Wala kayong makikilala na addict manood ng TV tapos sobrang yaman. No, baka ngayon mayaman na siya, wala na siyang pakialam kasi mayaman na siya eh. Pero before siya yumaman, hindi niya gagawin yun. Kasi waste of time. Number one time waster yan eh. Diba? And for the, ano ba yung alam niyo ba na ang word na television is nanggaling yan sa salita na tell-a-vision. Magsabi ng vision. Tell-a-vision. Program. Yun talaga yung design niya. Para i-brainwash yung tao sa kung ano yung sinasabi ng media. Kaya kayo, huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa kung anong mga nakikita nyo sa balita, hindi nyo alam kung ano yung totoo. Okay? Kaya hindi na ako nanonood ng balita kasi halos karamihan dyan puro kasinungalingan lang naman. Pagmumukay nilang masama kung sino yung nagbabayad sa kanila. Pagmumukay nilang masama kung sino yung gusto nila pagmukay ng masama, pagmumukay nilang mabuti, mabait yung nagbabayad sa kanila ng malaki. So hindi niya alam yung mga ganyan eh pagdating sa mga ano. Kaya iwasan nyo mga ganyan, puro kalokohan yung mga ganyan. Okay? So yun yung number 3.